Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Bongo sa kanyang official Facebook page. Tungkol ito sa kanyang pagiging member ng minority bloc. Ano ba? Meron bang posibilidad na lilipat siya sa majority? Kasi isa siya sa mga senador na delikado rin. Dahil anytime may lalabas na ICC warrant of arrest laban sa kanya. So ito, mananatili po ako dito sa minority. Kahit na dalawa na lang kami magkasama o mag-isa na lang, dito po kami dahil sa aming prinsipyo at paniniwala. Yan po ang kanyang statement. At ang daming nag-like ko. 266 ang nag-react. 126,000 ang nag-love, 115 ang nag-like, 19,000 ang nag-care, 3,800 lang ang tumatawa. Wala pang 2% ang tumatawa o hindi naniniwala sa kanya. 98% na reaction favorable sa kanya. Ulitin ko, yung mga ginigipit na senador, ang bantayan natin si Senator Marcoleta at saka si Senator Bongo. Si Senator Bato nagtatago na dahil sa ICC warrant. Nakakulong na si Jinggoy. Villanueva and Escudero, kakasuhan na rin sana. Nag-announce na si Ombudsman Rimulya na hinog ng mga kaso nila, isasampa. Biglang bumaliktad. Ano na ngayon? Safety na ba sila? I don't know. So dalawang senador pa ang nanganganib ang kanilang buhay. Marcoleta and Bongo. Kahapon may nabasa kong post si Senator Marcoleta. Sabi niya, kahit ikulong pa ninyo ako, kahit nandyan na, nakaambag na, nakahanda na ang arrest warrant sa akin, gusto ko pa rin ipagpatuloy ang pag-iimbestiga para malaman ang katotohanan sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan, sa kasaysayan ng bansa. So, hindi nagpapatinag si Senator Marcoleta. Nakikita ko, kung mayroong Senator Jinggoy na may balls, may yagba, pinili niya ang makulong kaysa yung lumipat bakod. Itong si Marcoleta at itong si Senator Bongo, nakikita ko, ganyan nga. Nagkamali ako kay Senator Villanueva. Kasi nung hindi pa nangyari yung mga pagbaliktad ng dalawa, nung pinag-aaralan ko ang komposisyon ng Brave 13, nakikita ko si Escudero lang ang may puruhan na babaliktad. At nagkatotoo nga, bumaliktad. Si Senator Joel, naniwala ko yung sabi niya na I will stay in the majority block, yung Cayetano block. Hindi ako alis dito. And I believe it so. Kasi nga, anak siya ng religious leader na may paninindigan na ang party list nila, CBAC, Citizens Battle Against Corruption. Kaya paniwalang-paniwala ako na matatag ang prinsipyo ni Senator Villanueva na lumalaban sa korupsyon. Kaya hindi ako naniniwala na babaliktad siya. And I was wrong. Noong linggo, nagsalita siya sa isang video message na sabi niya na tama na ang bangayan, magtrabaho na tayo. Mag-attend ako sa special session na tinatawag ng Pangulo. Wala na. Nakita ko na right at that moment. Babaliktad na siya. At nakita rin ito ni Mayor Magalong, kaya nagsalita si Mayor Magalong, na huwag niyong lukuhin ang taong bayan, hindi bobo, hindi mangmang ang taong bayan, na hindi nila nakikita ang inyong tunay na dahilan sa paglipat. Hindi yung trabaho, hindi yung magkaisa na, kundi maging safety ang kalagayan. Kaya I was wrong. I was totally wrong kay Senator Joel Villanueva. Kaya marami na ngayon ang nagtatanong, ano ba talaga? Jesus is Lord or ang dami ng meaning ng GIL eh. Tama naman yung Jesus is Lord eh. Noong 1980s pa nga, sumasama ako sa simbahan. Nagsisimba ako sa GIL noong 1980s.
dito sa Mindanao. Noong 2005 and 2006, nag-schooling ako sa Washington DC sa US. Nag-join ako ng GIL Church doon dahil okay yung preaching nila. Kailan, iba pala yung preaching, iba rin yung ginagawa. Iba ang dapat, you practice what you preach. Wala na. Anong sabi sa James, sa Bible? Faith without works is dead. Kaya may mga nagsasabi na nakakaya maging born again. Sabi ni, sino ba yan? Si Grace Locsin. I am a member of GIL, sabi niya, at nakakaya maging born again. Isa pang GIL member, Kata Lea. Mabigat ang sabi niya na, bahala na ang Diyos sa iyo, Senator Villanueva. Natakot ka kay Jesus Rimulya, ba't hindi ka natakot sa Jesus na naipako sa krus ng dahil sa iyo? Wow, grabe. So, good luck, Senator Bongo. Sana maging matatag kayo. And I believe you. Naniniwala ako na hanggang sa huling dulo, hanggang sa huling hininga, magiging faithful kayo sa inyong mga paninindigan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Diri sa gipatindog sa balay sa tabangan na mugyero. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon. So muna pud ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Karon naman nagyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Og makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon kay nahuman na. Ano, magkayo sa Ginoo nga sa sin sa balay sa akong mama, nagpatindog na gyud kay tigulang naman gud akong mama, so ako lang ginapatindog sa iyang balay. Ug salamat gid kayo nga natapan na gid ang balay ng mama. So wala na akong pasalamatan sa ang Ginoo nga dapat akong pasalamat kay yatag ra gid niya sa katay niya kay iyang gipakantay nga makasugod sa iyang balay. Karon natapan na gyud. Kamay na lang gid ang kulang ani, dinding na gid ang kulang ani.